Ngayon po, darako na po tayo sa pagpapatotoo kung saan nihayag ng isang kabataan ang pagbabago ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya ngayon po, tawagin na po natin si Brother Jacob po. Ayan, magandang hapon po sa lahat and happy anniversary po, Living Word San Pedro, Laguna. Gusto ko lang po ipahayag yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ko kung paano niya po ako binago. Nakikita niyo sa inyong harapan, wala po ako dito kundi dahil po sa Kanya. Amen po ba? Kasi mahabang kwento pero isasummarize ko na lang po. Ang buhay ko po dati, napakagulo po, masyado po ako troublemaker po ako. Addict po ako. Hindi po sa addict po ako sa kikipag-away. At the same time po, naranasan ko na pong magmariwana. Ganoon po akong magnanakaw. Pero sa kabutihan ng Panginoon, hindi ko po alam kung bakit ako nandito ngayon eh. Hindi ko alam kung bakit niya ako dinala dito. Pero ang isa lang po ang mahalaga doon, may purpose ng Lord para sa buhay ko. And I know na gagamitin niya ako sa kanyang gawain. So, maraming salamat po sa Panginoon sa buhay ko dahil hindi ko po talaga na-expect na gagamitin niya ako sa church na ito, sa mga gawain. Kasi nga, ganoon nga yung buhay ko eh. Magulo ako, nakikipag-away ako, nakikipagbasag ulo ako, nagnanakaw ako. Diba? Mukha naman po talaga ako magnanakaw eh. Halata po ba sa itsura ko? Diba? Pero ngayon, dati nung troublemaker ako, napaka-ikli ng mundo ko. Sobrang ikli. Sobrang liit kasi nga ang dami kong kaaway sa kabilang kanto, may kaaway ako kasi nga magnanakaw po ako. Pero ngayon, malaya akong nagagawa ang mga gusto ko. Malaya akong napapahayag yung salita ng Panginoon. Malaya akong naipapahayag yung kabutihan ng ating mahal na Panginoon. At higit po sa lahat doon, taas na po ako nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Tapos-salamat po ako dahil tinawag niya ako sa harapang ito upang patunayan sa inyong mga kabataan na tayo ay gagamitin ng ating mahal na Panginoon. Purihin po ang ating mahal na Panginoon sa hapon ito. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo. Happy anniversary, Living Word Ministries, San Pedro. Hindi po ako kakanta, hindi rin ako sasayaw. Ngayon po ay opisyal na po natin itatalaga si Pastor Robert bilang isang tagapamuno po dito sa Living Word Ministries. Pero para po sa lahat, para makilala po ninyo kung sino po si Pastor Robert, magbibigay lang po ako ng maikling pasimula. Sabi po ng Timoteo, ang manggagawa ng Diyos ay dapat ay asawa lang ng isa. Po ba? Si Pastor Robert po ay asawa po ng isa na si Sister Nympha Gural. Pero wala po siya rito. Pinapaalam ko lang po sa inyo, ang kanyang may bahay na si Sister Nympha Gural, siya po ay nakapagtapos sa kursong Mechanical Engineering at bilang isang senior supervisor po ngayon sa Ramcar Group of Companies. Nakilala niya po ang Panginoon ng taong 2006 na taon, year 2006. At simula nung tinawag siya ng Panginoon na mapabilang bilang anak ng Diyos ay hindi na po siya humiwalay sa Panginoon. At sa katunayan, nagpatuloy ang kanyang ministeryo hanggang siya napabilang sa naging miyembro siya ng outreach ministries ng Reaching Out Christian Ministry from year 2006 hanggang year 2010. At dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, siya po ay nakita ng kanilang punong pastor at siya ay inordain bilang associate pastor ng Reaching Out Christian Ministry. Then sa kanilang outreach ministry at na church planting ay nakilala niya po si Pastor Ray Llanes na siyang namumuno at siyang panguna bilang pastor ng Living Word Ministries. Nakilala niya po si Pastor Llanes
at nagpasimula ang kanilang gawain hindi pa po Living Word Ministries, kundi Christ Our Savior Fellowship po. No? Christ Our Savior Fellowship. At siya po ang ginamit ng Panginoon upang magpasimula ang gawain dito hanggang sa nag-meet si Pastor Andy, head ng Living Word Christian Ministry, Living Word Ministries Movement of Canada. Sila po ay nag-usap hanggang naging Living Word Ministries po ang gawain dito sa San Pedro. At sa kaalaman po naman ng lahat, pumanaw na po si Pastor Ray Lianes. Kaya sa ngayon, ang ating itatalaga bilang tagapanguna ng lugar na ito ay si Pastor Robert Gural. Tinatawagan po natin si Pastor Robert. Pastor, may itatanong lang po ako sa pastor. Supposed to be the ordination ay meron po siyang, it's a ceremony. No? It's a ceremony. Kailan po kami ay nilagay sa program. No? So, limited po yung aming program din. Suppose we have also a program for ordaining minister. Sasagot lang po kayo, pastor. O hindi. Bago po church and then prayer for Pastor A. Or your family pala. Candidate for ordination must have proven themselves doctrinally and their lives must have been above reproach. Okay. Please answer clearly the following question before God and this church. Do you promise to remain faithful to the Lord Jesus Christ all of your life? Opo, Pastor. English sa akin, Tagalog na lang sa inyo. Do you promise to remain faithful to the church, to the church of God all of your life? I do, Pastor. Do you promise to remain in the ministry for the rest of your life? I do, Pastor. Do you promise to preach the divine, inspired, and authoritative Word of God clearly, without shame and shameful ways? Yes, I do, Pastor. Do you promise to preach yourself but Jesus Christ as Lord? I do, Pastor. Do you promise to serve the church that you will pastor here in this church with all the power that God gives you? I do, Pastor. Do you promise to do everything within the power that God gives you and to the God's kingdom as possible? Yes, I do. Do you promise to remain faithful to the Bible and to the time-honored truths of the Church of God? Yes, I do. Pastor Ray? At ating pong itatalaga na ang ating minamahal na Pastor Robert Gural. Nandito ba siya? Saan si Pastor Robert Gural? Nandiyan ka pala. At siya po ba ay inyong tinatanggap? Amen. Kaya pala nandito kayo. Amen. Purihin ang Panginoon. At hindi po maaring wala pong pagtatalaga para po maging official ang ordinasyon ng ating minamahal na kapatid na si Pastor Robert Gural. At sa huling pagkakataon, wala po bang kumokontra o nagsasabing, hindi ako sang-ayon, Pastor. Ako na lang. Meron po ba? Wala po! Wala po. Ayan. Purihin ang Panginoon. Naitanong mo na siya, di ba? At bilang chairman ng Living Word Ministry, Philippines,
ay akin na pong itatalaga kasama ninyo ang ating minamahal na Pastor Robert Gural. At medyo mabigat lang itong gagawin mo, kapatid, sa ating gagawing panalangin. Kayo po ay tatayo, siya po ay luluhod. Okay lang ba, kapatid? Bibilisan ko lang para hindi, wala naman tayong unan dyan o sapin o wala. Okay lang ba? Ang kanya pong pagluhod ay pagpapakumbaba sa harap ng Diyos at sa mga anak ng Diyos bilang itinalagang lingkod at pinunong pastor ng Living Word Ministry San Pedro. Itoon po natin ang ating mga kamay at ipatong po rin po ng mga pastor ang ating kamay sa kanya habang ko po'y nanalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, ibuhos mo po ang iyong walang humpay na pagpapala sa aming kapatid na ito na hinirang mo upang maglingkod sa iyo bilang pinunong pastor ng lokal na iglesyang ito. Tulungan mo po siya upang magampanan niya ng buong puso, ang mga naiatang natungkulin sa kanyang balikat. Hayaan mo pong palagi niyang maalala ang iyong halimbawa ng paglilingkod, kung paanong ikaw ay nagpakumbaba, nagpaubaya, nagmahal at naging masunurin hanggang kamatayan. Gabayan mo po siya sa kanyang mga gawain at gantihan mo po ng iyong kagandahang loob ang kanyang katapatan upang sa magitan niya ang iyong dakilang kalooban ay maisakatuparan sa pangalan lamang ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Makakatayo ka na, kapatid. At bilang chairman ng Living Word Ministry Philippines, kasama ang board ng mga pastor, ikaw ngayon ay naitalaga na bilang pinunong pastor ng Living Word Ministry San Pedro, Laguna, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Pwede na bang kumain? Hindi pa. Mamaya. Salamat po. Ano po tayo ngayon? Tithe offering po tayo. So, please pakibuksan po yung, kung may dala po tayong Bible, sa 2 Corinthians 9:7-8. Ang sabi ng Panginoon dito, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso, hindi sa kalungkutan o sa pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Magagawa ng Diyos na pasaganain sa inyo ang bawat biyaya upang sa lahat ng paraan ay magkaroon kayo ng kasapatan at sumagana kayo sa bawat mabuting gawa. Ngayon, ang sinasabi ng Panginoon dito, mapalad po yung mga taong nagbibigay dahil kinalulugdan ng Panginoon po ito. At yung mga biyaya na ibabalik po ng Panginoon doon sa mga nagbigay ng kanyang tulong o ikapo sa simbahan, Panginoon, ito po ay magagamit po sa pamamagitan ng kanyang gawain. So, ipanalangin po na lang natin ang ikapo po natin, Lord. Lord, salamat po sa mga taong magbibigay po ng iyong ikapo, Panginoon. Lord, ibalik mo po sa kanila ng liglig at umaapaw, Panginoon, ang iyong biyaya, Panginoon. Lord, ganun din sa mga taong hindi makapagbigay. Lord, dinadalangin po namin at inilalapit sa iyo, Lord, na ibigyan mo sila ng kabuhayan, Panginoon, na punong-puno, Panginoon, ng biyaya ng liglig at umaapaw, Lord. Maraming salamat po. Salamat po sa iyong awa at walang hanggang pagmamahal. Salamat po, Lord. In Jesus' name, Amen.
Amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak nga po sa ating dakilang Diyos na buhay. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa pagdalo at sa pakikiisa po sa ating selebrasyon ng ating 4th year anniversary ng ating Living Word Ministry San Pedro. At tunay nga po na napakabuti ng ating mahal na Panginoon dahil ang sinimulan po ng ating pumanaw na pastor ay hindi walang sino man na makakahadlang. Nawala man natin pastor dahil sabi nga sa ating kanta kanina, ang sinimulan niya ay kanyang tatapusin. Dahil ito'y tinayo ng mahal na Panginoon, walang sino man na makakahadlang. Amen. Tuloy pa rin po ang gawain ng mahal na Panginoon dahil patuloy pa rin po tayong ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Amen. Salamat po sa inyong pagdalo. Marami man po pinagdaanan ng church ito. Naniniwala ako na patuloy na kasama natin ang mahal na Panginoon na ito po ay lalago at lalago. By God's grace, ito po ay mag-i-expand at marami pa po tayong kaluluwang madadala sa kanyang ubasan. Amen? Amen. Sa tulong po ng bawat isa. Amen. Nais ko lang po i-share yung ating tema ng ating anniversary ngayon na it's about go deeper. And ating pong verse na dito sa Go Deeper is, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. Amen? Dito po sa kwento na to, itong verse na to na ating pong tinalakay na nagkaroon po kasi kami sa church na to ng series sa Go Deeper. Sa buong May po, tinalakay po namin nagkaroon po kami ng series ni Pastor. It's about Go Deeper. And sa kwento pong ito, dito po yung sumakay po ang mahal na Panginoon sa bangka ni Simon. Naginamit po ni Simon yung isang bangka, mahal na Panginoon, yung bangka ni Simon, at umakyat po siya doon para maghayag ng kanyang salita. After pong gamitin ng mahal na Panginoon ang bangka ni Simon, siya po inutusan ng mahal na Panginoon na ihulog mo muli ang lambat. At nung inutusan po ng mahal na Panginoon na ihulog ni Simon yung lambat na yon, sumagot po si Simon at ang sinabi po ni Simon, Panginoon, magdamag na po akong nangingisda, pero ni isang isda po wala akong nakuha. Pero dahil sinabi mo, gagawin ko. Nung sinunod po ni Simon, yung utos ng mahal na Panginoon ay hulog yung lambat. After po nun, halos lumubog po yung bangka sa dami ng isda na nahuli po ni Simon. Amen? And then after po niyan, namangha po si Simon sa ginawa ng mahal na Panginoon. At sinabihan niya po ang mahal na Panginoon, lumayo ka sa akin dahil ako'y makasalanan. Kasi napatunayan po ni Simon na ang ating mahal na Panginoon ay makapangyarihan. Na ang mahal na Panginoon ay kaya niya yung mga bagay na hindi natin kaya. Na ang mahal na Panginoon ay kayang kumilos sa buhay natin. Na ang mahal na Panginoon, kaya niyang gawin yung mga bagay na hindi mo inaakala. Pinakita po ng mahal na Panginoon dito sa bagay na to na ang kanyang salita ay makapangyarihan. Sa pamamagitan lamang po ng kanyang salita, nagkaroon po ng himala. Amen? Wala pong ginawa ating mahal na Panginoon, kundi sinabi lang niya, ihuhulog mo ang lambat at makakahuli ka. Kung ikaw mismo, hindi ka, na-test mo na magdamag na wala kang nakuha, bakit ka pa susunod? Pero dahil nagtiwala ka, naniwala ka sa kausap mo, sumunod ka at sa iyong pagsunod, nakita mo at napatunayan na Simon, ang ating mahal na Panginoon ay makapangyarihan. Kaya pinapakita po dito mga kapatid na ang salita ng mahal na Panginoon ay hindi basta-basta. Ang salita ng mahal na Panginoon ay makapangyarihan. Ang salita ng mahal na Panginoon ay may kayang gawin sa buhay natin. Ang salita ng mahal na Panginoon kayang baguhin ang buhay natin. Amen? Amen. At ang ating nga pong napagdaanan na series ay Go Deeper in Faith. Nais na mahal na Panginoon na magkaroon tayo ng malalim na pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Amen? Walang nais ang mahal na Panginoon kundi magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya na even na hindi natin siya nakikita, pero nararamdaman natin ang pagkilos ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Amen? Napakahalaga na magkaroon po tayo ng pananampalataya sa buhay natin. Sa mga bagay na meron tayong pinagdadaanan in good times or in bad times, napaka-importante na meron tayong pananampalataya sa ating Diyos. Na meron tayong Diyos na buhay na kayang gumawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin sa buhay. Amen? And sa pangalawa po, deeper in obedience. Nais ng Lord, sa ginawa po ni Simon, pinakita niyo po doon yung talagang pagsunod. Kung hindi sumunod si Simon, meron po bang nangyaring himala?
Kung hindi sumunod si Simon, nakita po ba niya kung gaano makapangyarihan at himala ang Panginoon? Kung walang pagsunod, walang pagpapala. Kaya nais pong ipakita dito na ang pagsunod ay pagpapala ang kapalit. Amen? Dahil sa iyong pakikinig at pagsunod, may pagpapalang kapalit yan, kapatid. Nais ng Lord na tayo po ay sumunod at makinig lang sa lahat ng nais niya. Dahil sa ating pagsunod, from glory to glory, tayo po ay binabago ng mahal ng Panginoon. Sumusunod ka sa nais ng mahal ng Panginoon, nais ka ng mahal ng Panginoon gamitin, nais ka ng mahal ng Panginoon na magpakumbaba, nais ng Lord na magbago ka ng buhay mo. Sumunod ka, kapatid, kasi may nais baguhin ng mahal ng Panginoon sa buhay mo. Dahil sa iyong pagsunod, babaguhin ka ng mahal ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Kaya napaka-importante po ng pagsunod. Kaya pag tayo po inuutusan natin mga pastor, ikaw ang mag-lead, mag-pray ka, sunod lang. Kasi may nakaakibat na pagpapala niyan. Dahil sa iyong pagsunod at pakikinig, gaya ng ginawa ni Simon, kung hindi niya sinunod ang mahal ng Panginoon, pinanindigan niya yung sarili niya na wala na akong nakuha. Ginawa ko na magdamag pero wala akong nakuha. Walang makikitang pagpapala at himala ang si Simon kung hindi niya nagawang sumunod sa mahal ng Panginoon. Kaya pinapakita po dito ng mahal ng Panginoon na matuto tayong sumunod sa nais niya. Amen? And number 3 po, deeper in humbleness. Nais ng Lord na matuto tayo magpakumbaba. Nais ng Lord na magkaroon tayo ng humility. Hindi nais ng Lord na tayo maging mapagmataas. Nais ng Lord maging kagaya po niya tayo, na tayo po ay mamuhay na kagaya ng mahal ng Panginoon. Dahil ang sabi ng mahal ng Panginoon, ang taong nagpapakumbaba ay siyang kanyang tinataas. Ang taong nagmamataas ay siyang kanyang binababa. Amen? Kaya napakahalagang bagay po na lagi po tayo nagpapakumbaba, na kahit na meron tayong mga bagay na meron naririnig sa mga sa ating paligid na tayo po dinadaw, tayo po ay meron tayong mga naririnig, nandun pa rin po ang pagpapakumbaba mo. Meron kang naririnig na hindi magandang bagay sa paligid mo, nandun pa rin po ang pagpapakumbaba mo. May mga taong may galit sa iyo, pag-ibig pa rin, at pagbigay pa rin, at pagtulong pa rin ang kaya mong gawin sa kapwa mo. Amen? Dahil yun ang nais ng Lord, mamuhay ka ayon sa kanyang nais. Amen? Nandun ang ating pagpapakumbaba lagi. Yung laging puso natin na dating ang puso natin na matigas, ang puso natin na punong-puno ng galit, ang puso na natin na dating napaka mapagmataas. Dahil mula nung tinanggap mo, mahal na Panginoon, nagkaroon ka ng puso mapagkumbaba at puso mapagbigay. Amen? At ang number 4 po ay deeper in stewardship. Yan po yung pang-apat last week na aming natalakay. Deeper in stewardship, na nais ng Lord ay pakita sa atin na ang mga lahat ng bagay dito sa mundo na meron tayo ay Kanya. He owns everything and we owns nothing. Na lahat ng bagay na meron tayo, meron man yung bagay na meron yan ay hindi galing sa yan. Ayan ay galing sa ating mahal na Panginoon. Even ang iyong buhay, kapatid, ay galing sa mahal na Panginoon. Kaya yung mga bagay na meron po tayo, ang ating mga buhay na pinagkakatiwala lamang sa ating mahal na Panginoon, ang nais niya ay pahalagahan mo. Ang nais niya ay ingatan mo. Ang nais niya ay gamitin mo sa dapat. Ang nais niya ay gamitin mo to give glory to His name. Amen? Hindi kanya binigay ng buhay para sayangin mo yung buhay niya. Lalahanin mo tayo ay pinagkakatiwala lamang ng Lord ang buhay natin. Tayo ay manager lang ng buhay natin. Binigay lamang ng mahalapang ng buhay natin to manage our life. But He is the one, He is the owner of our life. Amen? Tagapangasiwa lamang tayo ng buhay natin. Kaya kapatid, yung buhay mo hindi yan binigay para sayangin mo. Hindi yan ibinigay sa iyo para gamitin mo sa walang kwenta. Ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon para ikaw ay gamitin ng mahal na Panginoon. Dahil sa ngayon po, ang pinaka-last po natin na ating po natin ngayon sa ating anniversary is deeper in service. Anong sabi ng Lord? Deeper in service. Dahil natanggap mo ng mahal na Panginoon, nagkaroon ka na ng pananampalataya sa Kanya, natuto ka na maging mapagbigay, mapagkumbaba, natuto ka na sumunod, at napahalaga mo yung mga bagay na nais niya, na pinagkatiwala niya sa iyo. Nais ng Lord na ikaw ay gamitin. Nais ng Lord na magkaroon ka ng malalim na relasyon sa Kanya. God wants you to use your life. Amen? God wants us to deeper relationship to Him. Bakit po? Bakit nais ng Lord na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya? Bakit nais ng Lord na magkaroon tayo ng magandang ugnayan sa Kanya? Sabi niya, then Jesus said to Simon, don't be afraid, from now on, you will fish for people. Amen? At naniniwala ko ng bawat isa sa atin ay
hindi lang tayo maani ng pagpapala. Hindi lang tayo humuhuli at umuungkat ng mga pagpapala pinagkakalap sa atin ng mahal na Panginoon dahil tayo ay tinawag as a fishers of men. Amen? Hindi katulad po ni Simon, dati po siya mangingisda. Dati isda lang kanyang hinuhuli. Pero the moment na tinawag siya ng mahal na Panginoon at pinakita ng mahal na Panginoon kung gaano siya makapangyarihan, tinawag siya, sinabi sa kanya ng mahal na Panginoon, from now on, you will be a fishers of men. And from now on, kapatid, hindi aksidente na nandito ka sa mga kapatid na ngayon lang nakadalo sa dito mga gawain. Hindi aksidente na narito ka kapatid. Ito ay plano ng Panginoon. Ito ay nakaakda na tinawag ka ng mahal na Panginoon kasi sinabi ng mahal na Panginoon, follow me and I will make you fishers of men. Handa po ba ang bawat isa na sumunod sa ating mahal na Panginoon? Dahil sinabi ng mahal na Panginoon, tinawag kita. Remember mga kapatid, we are all called for a purpose and for a reason. Hindi tayo tinawag ng mahal na Panginoon para sa walang bagay. Sinabi ng mahal na Panginoon dahil nais kanyang gamitin para humuli at humanap ng mga kaluluwang naliligaw. Amen? Nais ng Lord na God wants us to catch people. Yung mga taong nalulunod sa bisyo. Yung mga taong nalulunod sa kahirapan. Yung mga taong nalulunod sa mga problema. Yung mga taong nalulunod sa karamdaman. Nais ng Lord na tawagin ka to catch all that people, to bring them into the presence of God. Amen? Tinawag ka na mahal na Panginoon kasi gusto kanyang gamitin. Gamitin ang buhay mo. Tinawag ka ngayon ng mahal na Panginoon dito kasi nais niya na magkaroon ka ng malalim na relasyon sa Kanya. Dahil nais ng Lord na gamitin mo ang buhay mo na ikaw ang magdala ng mga kaluluwang naliligaw. Huwag mo hayaan kapatid na malunod ka sa bisyo, mga kabataan. Huwag mo hayaan kapatid na malunod ka sa mga kaguluhan na yan, yung mga kanina na nagpatotoo. Anak ko po siya. Glory to God po. Na kung dating sakit po ng ulo namin siya. Praise God. Dahil ibinigay niya yung buhay niya sa mahal na Panginoon. Nagpagamit siya sa mahal na Panginoon. Nagkaroon siya ng malalim na relasyon sa mahal na Panginoon. Nagkaroon po siya ng deeper relationship to God. Nagkaroon po siya ng deeper service to God. Ginagamit na rin po siya ng mahal na Panginoon. Kasi yun din po ang nais na mahal na Panginoon. Huwag nating hayaan na malunod tayo sa bisyo, malunod tayo sa mga karamdaman, sa mga gawang masasama, sa mga problema na yan. But nais ng Lord, be deeper in service. Be deeper in the presence of God. Amen? God wants us to be deeper in the presence of God, hindi sa mga anong bagay na yan. Amen? Ano man ang pinagdadaanan natin, lagi lang natin ilapit sa ating mahal na Panginoon. Amen po? We serve God not out of obligation, but out of thanksgiving for the realization that we are never alone because we are always in the presence of God. Amen? We serve not out obligation. Hindi lang natin basta obligasyon na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. But this is out of thanksgiving. To thanks God sa buhay na meron tayo ngayon. To thanks God that He is our God, that He is our King, that He is our God that never leaving us nor forsaking us, that He is our waymaker, that God is never stopped working in our life. Amen? God wants us to serve Him, hindi lang para obligasyon mo paglingkuran natin mahal na Panginoon, dahil dapat mong pasalamatan ang buhay mo sa mahal na Panginoon. Dahil narito ka at ginagamit ka ng mahal na Panginoon, dahil binigyan ka ng magandang buhay ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya hindi tayo dapat naglilingkod lang para obligasyon. Yan ay pasasalamat natin sa ating mahal na Panginoon na never tayong iniwan ng mahal na Panginoon. Why we need to serve God? Simply because He is our King. Amen? Simply because He deserved to praise. He deserved to honor. He deserved to give glory. He deserved to serve. Because God wants us to serve Him with all our heart, with all our mind, and with all our soul. And God said, serve Him in spirit and truth. Amen? So mga kapatid, just always
deeper in the relations of God, na tayo po ay magkaroon lagi ng malalim na relasyon sa ating mahal na Panginoon. Huwag nating kalimutan na meron tayong Diyos na lagi nakaabang sa buhay natin. Na laging nakikita po lahat ng ginagawa natin. Na tayo po ay laging magpakumbaba, lagi po magpagamit sa ating mahal na Panginoon, na magkaroon po tayo ng joy and passion sa ating mga ginagawa. And always have faith in God without borders. And let the Holy Spirit lead us. So ang ating mga faith ay maging stronger and maging deeper sa ating mahal na Panginoon. Amen po? At kasi laki man ng problema natin ng dagat, remember that God is bigger than everything. God is bigger than our problem. Amen? And so let the Holy Spirit leads our life. Hayaan natin ang ating mahal na Panginoon mag-control sa buhay natin. Hayaan natin ang mahal na Panginoon maging center ng buhay natin. Hayaan natin ang mahal na Panginoon ang mag-direct ng buhay natin. Huwag tayong humayo sa ating mga sitwasyon. Amen? Na meron tayong problema, kailangan tayong lumayo. Na, yung ginawa ni Simon, sa unang pagkakataon niya, siya po ay nag-fail. But the second time around na siya po ay lumapit, siya po ay nagtiwala sa ating mahal na Panginoon, nakinig siya sa sinabi ng mahal na Panginoon, nagtiwala siya sa salita ng mahal na Panginoon, siya po ay naging matagumpay. Minsan sa buhay natin talaga dumarating na tayo po ay nag-fail. Lalo na kung tayo po ay umaayon at namumuhay ayon lamang sa nais natin. Na hindi tayo nakikinig, hindi po tayo lumalapit sa ating mahal na Panginoon. But if we try, na tayo po ay lalapit sa ating mahal na Panginoon, na tayo po ay magtitiwala sa ating mahal na Panginoon, for the second time around, magtatagumpay tayo. Na kung tayo po ay magtitiwala sa kanyang mga inuutos at nais gawin sa ating mga buhay, magtatagumpay po tayo. Amen? To serve God is to love Him with all that we are, obeying, enjoying Him forever. Amen? Amen. So, pwede po ba tayong umawit muna? Music team. At hinahanayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo. Let the Holy Spirit lead us and just go deeper in the presence of God. So that your faith will be deeper and stronger. Ating pong awitan, ating mahal na Panginoon. Amen? Let's sing this song from our heart. Hallelujah. Let's go deeper in the presence of God. Yes, Lord. Awitin po natin na mula sa ating mga puso. Let's declare it from our mouth. Let the Holy Spirit lead us. Hallelujah. Yes, Jesus. Our trust without being borders, Lord God, Jesus. You call me out above the waters, the great unknown. My feet may fail, Yes, Lord Jesus. and there I find you in the distance. Come on, church, open your mouth. And oceans deep. Worship the Lord. Faith will stand. Hallelujah, Jesus. And then I call upon your name. Let's call the name of Jesus. I keep my eyes above the waves. When oceans rise, Hallelujah, Jesus. rest in your embrace. But I am yours, and you are mine. Come on, church. Worship the name of Jesus in this place. For He deserves your praise. For He deserves to give you honor. Hallelujah. Let's open our mouth and sing praises to our King. Grace about to deep its waters, His sovereign hand will be my guide. When feet may fail, fear surrounds me. You never fail.
And we give you all the glory, O God, all the honor, the highest adoration to your holy name, Jesus. And all the people of God will say, Amen. Maaari na po makapagpo ang lahat. Maraming salamat, kapatid na mayan po. Yung narinig nyo po kanina, ito po yung patikim namin at introduction namin sa mensahe sa araw na ito. So, nais namin iparating sa aming serye na pinag-uusapan. Maraming pakibawasan ng eko. Bawas eko po. Yan. Hello. Malinaw ba ako sa likod? Yan. Okay po. Yung pinag-usapan kanina, maraming salamat kapatid na may sa inyong introduction. Ano po? Yung good deeper na pinag-uusapan natin, punta tayo dun sa, sa isa pa. Yan. Ano po?
Balikan ko po ng konti, ang sabi po niya dyan, balikan po natin, in Luke chapter 5 verse 4, sabi niya, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into the water and let down the nets for a catch. Malinaw yung instruction ng Diyos kay Pedro na ilaglag niya yung kanyang net, di ba po? For a reason. Mayroong naisipakita ang Diyos. And then, naipakita po ng kapatid na May na yung deeper na lumago tayo, lumalim tayo doon sa ating pagkakakilala sa Diyos, sa faith in knowing God, obedience, humbleness, and stewardship. Sabi niya, for what reason? Di ba po? For what reason? God wants us to go deeper in service. Ano po? Tingnan pa po natin yung isang next slide po. Sige pa. Sige pa po. Sige pa. Isa pa. Sige, dire-diretso pa po. Sige, sige. Balik mo. Isa pa. Yan. Ito po yung sinasabi natin. 4 na series, 4 na weeks po na pinag-aralan natin, go deeper. At ang sinasabi ng Diyos, nung sinabi niyan, ilaglag mo yung net, pinasunog ka, hinanda ka ng Diyos doon sa faith, lumalim tayo sa faith, sa obedience, sa humbleness, and stewardship. At ang sabi niya ngayon, nung matapos niya, then Jesus said to Simon, don't be afraid. Huwag kang matakot. And then, sabi niya, from now on, you will fish for people. Sabi ng Matthew, sabi ko, I will make you a fishers of men. Sabi niya. Ibig sabihin, ang Diyos, nung tinawag si Pedro, sumakay sa bangka, nangaral, and then, ang sabi niya, ipinakita niya yung kalwalhatian niya, nagpakilala siya sa tao, and then sabi niya, kayo tinatawag ko para dalhin sa paglilingkod. Deeper in service. Kaya kung titignan natin, from now on, you will be fish for people, ang sinasabi po niya, para niyang hinanda, sabi niya, encompassing sa Great Commission. Go therefore and make disciples. Ito yung paglilingkod na nais ng Diyos. Maglilingkod tayo sa Diyos para ganapin yung kanyang pagkakatawag sa atin. Nais ng Panginoon na ibigay sa atin. Nais ng Lord na ang bawat tinawag at kumilala sa Panginoon ay gumanap doon sa pagkakatawag. At ang utos ng Diyos, ganapin yung Great Commission. Di ba po? At pag-usapang service, ang pinag-uusapan po natin, alam niyo ho ba, napakarampan po. Sa labas po kung ano-anong service ang offered sa'yo. Short-time service, long-time service. O, sinong nakarelate? Diba po? Kung titignan nyo kung ano-ano, yung mga pautang service, ang dami po. Kung ano-ano pang serbisyo ang inaalok. Installation service, spa service, kung ano-ano. Ngunit nakakalungkot po, alam nyo ba? Hindi ho na ilalathala ng gusto yung paglilingkod sa Diyos. Kumbaga, maraming service na ino-offer. Punta ka lang sa mall, ang daming service leaflets na ibibigay sa'yo. Pero walang nagbibigay ng leaflets na maglingkod tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa Diyos. Hey, people, children of God, mayroong pagkakatawag ang Diyos sa atin na dapat nating ganapin. Ang sabi niya, from now on, sabi niya, mula ngayon, I will make you, or you will fish for people. Sabi niya, I will make you fishers of men. Sabi niya, ganapin mo to, gawin mo to. Ito yung hindi ito challenge, kundi ito yung, nung sinabi ng Diyos, He is commanding Simon, the disciples. At yung commands na yon, hanggang ngayon, nag-i-echo pa rin sa atin. Inuulit-ulit yan, binabasa natin yan, nang sa ganon, patuloy pa rin nating maunawaan ang mensahe ng Diyos. And yet, service for God ay nakatago lang. Saan itinago? Ikinahon sa 4 na sulok ng simbahan. Okay. Ang church ay hindi kahon. Ang church ay tayo, kalipunan ng mga mananampalataya at ang pagkakasabi ng Diyos, go, therefore, make disciples of all nations. Opo. Yan ang tawag ng Diyos. Kaya
Kaya paano nga ba nagsimula? Saan nga ba nagsimula ang paglilingkod? Ito, nung sinabi ng Diyos, maglingkod kayo. Ito gagawin nyo. Ito po. Kaya tingnan po natin, ano nga ba yung biblical roots? Saan nga ba galing yung paglilingkod na yan? Di ba po? Sabi natin, napakarampat yan. Napakarampat yung mga service na ino-offer, pero hindi natin mai-offer yung paglilingkod sa Diyos. Sige pa. Mag-i-skip po kami ng husto kasi short yung time namin. Ano po? Gusto kong iparating sa bawat isa na ang paglilingkod ay hindi lang indidesenyo ng tao, kundi ito ay galing sa Diyos. Na maglilingkod tayo hindi lang sa trip natin, kundi maglilingkod tayo dahil bunga ito ng pagkakakilala natin sa Diyos. Di ba po? Kaya sabi po ng ating next slide, sabi po niya, the creation does not exist independently of God, but continually depends on Him for its existence and sustenance. Ibig sabihin, maglilingkod tayo, hindi hiwalay sa Diyos. Maglilingkod tayo kasama ang Diyos. It is about partnership. Ang sinasabi ng Diyos, humayo ka, kasama ako. Humayo ka, dala-dala mo ang salita ko at hindi yung kwento mo. Humayo ka, iparating mo yung pagliligtas ko at hindi ikaw ang magliligtas sa kanila. Yun ang mensahe ng Diyos. At yun ang mensaheng dapat nating iparating. At yan din ang mensaheng dapat nating bitbitin mula rito hanggang saan ka man makarating. Di ba po? Deeper in service. Bakit po? Madaling magsabing maglilingkod ako. Makalabas ka lang, lingkod na. Di ba po? Ang paglilingkod ay hindi lang masabi na kaya mo. Ang pag-usapan natin paglilingkod, maglilingkod ka dahil malinaw mong naunawaan ang mensahe ng Diyos at malinaw mong naunawaan ang ginawa ng Diyos na paglilingkod din sa'yo. Why? Christ hung Himself in the cross. Naglingkod siya para ipakita sa atin na tayo rin ay maglilingkod para sa Kanya. Kaya nga sabi po niya, anumang ginagawa mo sa iba, ay siya rin ginagawa mo sa akin. Hey church, ano nga ba ang ginagawa natin sa iba? Kaya sabi po niya, huwag mong sumpain ang sumusumpa sa'yo. Huwag mo rin. Huwag mong sumpain ang mga sumusumpa sa'yo. Huwag mong gantihan ang gumagawa sa'yo ng masama. Bagkos, pagpalain mo sila dahil kayo o tayo ay tinawag o hinanda para tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Yan ay paglilingkod at hindi po ganun kadali. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lang po dahil marunong ka, may memory verse ka, kundi maglilingkod ka dahil alam mo ang pagkakatawag mo sa Diyos. Diba po? Eh sabi po ng ating next slide, ang sabi po niya, para makapaglingkod ka, this is the application. It is a service with truth. Paano service of truth? Diba? Hindi pwedeng pumunta ka doon sa paglilingkod mo, yun lang alam mo, maglilingkod ako, gagawin ko to, gagawin ko ito. Teka muna, maglingkod tayo ng may katotohanan. Ano yung katotohanan? Ang sabi po ng next slide natin, sabi po niya, we must serve God in truth or in the way consistent in His Word. Sabi niya, maglilingkod tayo base sa Kanyang salita. Maglilingkod tayo base sa pagkaroon natin ng relasyon sa Diyos. Tingnan po natin. Parang sabi ng ating next slide, sabi ng verse natin, Matthew verse 6 hanggang 20, Matthew chapter 6 verse 20, sabi niya, no one can serve two masters. That is the truth. We have only one master. Hindi dalawa ang master natin. Kaya kung babalikan natin ang Luke chapter 5, ang sabi po ni Simon, Master, magdamag ho kaming nagpagal. Wala ho kaming nakuha. Pero dahil sinasabi nyo, gagawin ko. Dapat malinaw. That service with truth, we will serve the Lord
in all truth. Sabi po niya. Dapat ito yung katotohanan. That we will serve the Lord with one master. Hindi yung dalawang master. Sabi po niya dyan, for either he will hate the one and love the other. Babo, isang master lang. Isang Diyos lang. Isang tagapagligtas. Isang ipinako sa krus para sa iyo at para sa akin. That is the one truth. Service with truth. Maglingkod tayo. Ano pang truth ang pinag-uusapan natin? The next slide says, sabi po niya, we are not free to define our own terms of service. Bakit po? Ginagawan natin ang sariling definasyon natin ng paglilingkod sa Diyos. Isa lang ang definasyon ng paglilingkod sa Diyos. At ang sabi po ng Romans 7 verse 6, sabi po niya, but now we have been delivered from the law, having died to what we were held by. So that we should serve in the newness of the Spirit and not in the oldness of the letters. Sabi niya, in the newness, not in the oldness. Sabi niya, ito yung truth na maglilingkod tayo in our newness form. Why? Sabi niya, lahat ng nakakilala, hindi na kayong dati, but we are the new creation of God. Wala na yung dati. Kung maglilingkod ka, bitbit mo pa rin yung luma mo, bro, huwag kang gumawa ng sariling definition ng paglilingkod sa Diyos. That we will serve the Lord with truth. And that truth only found in the Word of God. Di ba po? And then, the number 2, sabi po niya, that we will serve the Lord or service with love. Sabi po, service without love is not acceptable. Bakit po? Ang Diyos naglingkod dahil sa kanyang pagmamahal. Ibinigay niya yung sarili. Binigay ng Diyos yung kanyang buktong ng anak. Kaya sabi niya, John 3:16 po, for God so loved. Ngayon, paano ka naglilingkod ngayon without love? Kaya pag maglilingkod tayo, we need to see to it. Ang paglilingkod natin ay bunga ng pagmamahal natin sa Diyos. Hindi tayo naglilingkod para lang may magawa tayo. Naglilingkod tayo sa Diyos kasi malinaw yung pagmamahal ng Diyos. That the very nature of God is love. Amen po ba? Kaya sabi po ng Matthew 22 verse 37, sabi niya, Jesus said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandments. And the second is like, you shall love your neighbor as yourself. Sabi po niya, service with love. Sabi po niya, pampapansin ninyo kung bakit sabi po kanina, service with love. Sabi po niya, without love is not acceptable. Why? Ang Diyos pinakita niya yung pagmamahal niya. Kaya nga sabi niya, you shall love the Lord. Ang sinasabi ng Diyos, maglilingkod ka, ayusin mo yung iyong vertical alignment sa akin, yung pagmamahal mo, nang sa ganon maayos ang iyong horizontal work, yung horizontal alignment mo. Hindi pwedeng mag-horizontal ka muna bago kang mag-vertical alignment. Vertical assignment or God's assignment before people assignment. Yun ang paglilingkod. Sabi po ng nating next slide, sabi niya, love for God purifies our service and lightens the burdens that we face in this life as we do the Lord's work. Sabi po niya, bakit? Pansinin nyo, pag hindi malinaw yung pagmamahal mo, yung pag-ibig mo sa ginagawa mo, pagod ka. Kaya maraming sumusuko sa pag-usapin ng paglilingkod. Hindi lang sa paglilingkod, usaping relasyon, usapin ng mga kung ano-anong bagay. Without love, burn out ka. Nararamdaman mo yung pagod. Hindi ko sinasabing yung pagod ay kung mayroon kang love, wala kang, hindi ka mapapagod. Nakakapagod din po talaga, pero magiging magaan sa'yo ang lahat pag malinaw ang pagmamahal na mayroon. Kasi without love,
Kung si Kristo walang pagmamahal sa kanyang ginawa, malamang tumakbo at iniwanan niya yung krus. Pero mabuti na lang ang Diyos natin, punong-puno ng pag-ibig. Hindi niya iniwanan ng krus, kaya mayroon tayong pag-asang pinanghahawakan ngayon na mayroon tayong mararating. Mayroong ginawa ang Diyos, mayroon tayong pinanghahawakan. At yun mismo ang nais ng Diyos. Huwag kang mapagod. Magiging magaan ang lahat dahil malinaw yung pag-ibig mo, yung pagmamahal ko sa iyo. Malinaw din mo unawaan yung pagmamahal mo sa akin. Ano sinasabi ng Diyos? Kaya, love for God purifies our service. Sabi niya, enlightens the order. Kaya kung nabibigatan ka na, napapagod ka na, alalahanin mo yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sa ating mga magulang, kapwa ko magulang, maunawa mo yung pag-ibig ng Diyos, maski anong hirap ng kaharapin mo, magaan lang sa iyo yan. Kasi alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos. Amen po? And then sabi po ng ating third point, sabi po niya, service with joy. Diba po? Service with joy. Madali pong maglingkod. Pero ang tanong, nagagalak ka ba? Na ang paglilingkod dapat natin sa Diyos ay dapat mayroong kagalakan. Diba po? Kaya nga hindi nakakapagtaka, sabi ng James chapter 1 verse 2 and 3, ang sabi po niya, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produce perseverance. Consider it pure joy, sabi niya. Ang sabi ng Diyos, malinaw sa Diyos, pag naglingkod ka, alam ng Diyos na maraming sirkumstansya, marami kang kahaharapin. Andyan ang persecution, andyan ang deception, andyan yung trials, andyan yung sufferings. Pero ang sinasabi ng Diyos, service with joy. Magkaroon ka ng kagalakan. Sa kabila niyan, ang sabi po niya, sa dulo sabi po niya, your faith produce perseverance. Service with joy. And then, sabi po niya, whenever you face trials of many kinds, hindi niya sinabing isang trial lang. May trial ka sa girlfriend mo, may trial ka sa pag-aaral mo, may trial ka sa trabaho mo. Every trials that you have, ang sabi ng Diyos, consider it pure joy. Yung sinabi niya, consider it. Why? Because we have always make a choice. Minsan, pinipili natin maging malungkot at hindi maging kagalakan yung paglilingkod natin sa Diyos. Diba po? Sabi niya, consider it pure joy. Sabi ng Diyos, why? Sabi po niya, ang joy, sabi ng nating next slide, sabi po niya, joy serve as fuel. Nagsisilbi itong gasolina natin, yun ang pinakasimpleng ano natin. It is a fuel so that the third person, yung tinawag ng Diyos, the chosen people, it could keep us going. Why? Kung wala ka ng kagalakan, malamang magmumukmuk ka na lang sa sulok at hindi na magpapatuloy. Dahil lahat na yan, kabigatan sa iyo. And then, sabi niya, that joy also served as fertilizer. Sabi po niya, yung joy, yung kagalakan, nagsisilbi itong pataba ng lupa para saan? Para maging good soil. And when we are in good soil, we expect a good fruits. It bear much fruit. Hindi lang isang prutas, isang bunga, but sabi ng Diyos, it much fruit. Yan sinasabi. It served as fuel so that you could go continually, tuloy-tuloy. Hindi ka huminto. Hindi ka mauubusan. Yan ang nais sabihin ng Diyos. And then, sabi niya, as fertilizer, para hindi ka malnourished sa paglilingkod. Kaya maglingkod ka sa Diyos nang walang takot. Kasi yan ang pangako ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwan. Ang sinabi ng Diyos yan, sasagutin niya anuman yung pangangailangan mo. Kaya nga sabi niya, Matthew 6:33, sabi niya,
Seek first His kingdom and His righteousness. And everything. Pag malinaw ito, humayo ka, ang sabi ng Diyos, hindi kita bibigyan ng kotse, hindi kita bibigyan ng bahay, pero ang sabi niya, and everything shall be added unto you. Kapayapaan, pagmamahal, kakalakan. Para saan? Para makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Yan ang nais ng Diyos. Magpatuloy, anumang hirap, anumang pinagdadaanan mo, tuloy lang kapatid. Hindi ka iiwanan ng Diyos. And then, number 4, ang sabi ko niya, service with determination. Bakit po? Maraming nagsimula, marami rin umatras, ilan ang nagpatuloy. Kaya, sabi po, in John 12 verse 25 and 26, sabi niya, anyone who loves their life will lose it. While anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Ano pong sinasabi diyan? Alam ng Diyos na maraming obstacle sa pagsunod mo. At hindi na sorpresa ang Diyos sa kaharapin mo. Kaya sinabi nga niya dyan, consider it your joy. Dahil nais ipakita ng Diyos na kasama mo siya. Determination. Bakit? You have the strong determination na anuman talaga kahaharapin mo, pagpatuloy ka lang. Kaya nga, ano nga ba? Paano ba natin makikita? Paano ba natin maalam na tayo ay determinado o may determinasyon sa paglilingkod? Sabi po ng ating next slide, sabi po niya, we have a big yes for God. Sumagot ka na ba ng yes sa Lord? Nung kinausap at kinatagpo ka ng Diyos, nakapagsabi ka ba, yes, Lord? O ang sabi mo, teka Lord, pag-iisipan ko. Marami rin talaga, maski ako sa sinabi ko nung unang sinabi rito na ako ay tatawa, ikaw ang magpatuloy ng gawain dito, ang sabi ko, pag-isipan ko. Hindi rin masama na sasabihin mong pag-isipan mo, ipanalangin mo at makakasagot ka sa Lord ng yes. And then, ang sabi niya, a big amen for His word. Pag sinabi natin, amen sa Lord, amen sa word, sinasabi natin na ang lahat ng sinabi ng Diyos, ang mensahe ng Diyos, ay naniniwala ka at nananampalataya ka sa salita niya. At ang salita niya, mangyayari. Andun yung pag-asa. And then, ang sabi niya, big no for the world. Why? Ang mundo ay patuloy na nandyan para hadlangan ka at hadlangan yung mga anak ng Diyos para patuloy na ipamalita ang ginawa ng Diyos. Service with determination. Huwag kang huminto, huwag kang mawawalan ng focus, kundi patuloy na manalig sa Diyos. A big yes for God, a big amen for His word, and a big no for the word. Kaya sabi po ng ating next slide, ang sabi po natin, at dito po ako magtatapos. Sabi niya, we can't go alone, but we can go together with the power of God, with His presence, and with His providence. Malinaw sa Diyos na sa paglilingkod natin hindi madali. At malinaw din sa Diyos na hindi Kanya iiwanan sa paglilingkod natin. Kaya, kung sa atin ngayon na tinawag ng Diyos, nakakilala sa Diyos, hindi mo pa kayang ihakbang yung iyong paa at hindi mo kayang yes, Lord, yes, God. At ang sasabihin, yes, yes, Lord. Puro kanta ka lang ng yes, yes, Lord. Ang sabi ng Lord, stick ka kapatid.
You can't go alone. Sabi niya, hindi mo kayang pumuntang mag-isa. Kasi wala kang magagawa, aatras ka sigurado. Pagkasama mo ako, asahan mo yung kapangyarihan ko, yung presensya ko, at yung provisions ng Diyos. Kaya ano pang kinakatakot nyo mga kapatid para maglingkod? Kung ang Diyos nangangako ng kanyang provision, nangangako ng kanyang kapangyarihan, nangangako ng kanyang presensya, bakit ka pa purong sulong kapatid? Hindi ka tinawag ng Diyos para magtsatsa lang, atras abante. Pero ang sabi ng Diyos, go and make disciples of all nations. Hindi niya sinabing umatras ka, kundi sinabi niya, go. Diba po? Kaya, kung hindi pa malinaw, kung ikaw ba'y hahakbang, ito yung pagkakataon. Nais kong samantalahin yung pagkakataon na to, na malinaw na ipinapangako ng Diyos yung kanyang presensya sa bawat sirkumstansya mo. Na malinaw na ipinapangako ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa every time na gagawin mo. Ano mang gagawin mo. Lalo higit, malinaw din na sinasabi ng Diyos sa Matthew 6:33, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Diba po? Kung naniniwala ka, kaya sabi niya namin kanina, big yes, a big amen for His word. Ito yung pagkakataon yung mag-decide ngayon. Diba? Ito yung pagkakataon mo na i-employ mo yung sarili mo sa usaping paglilingkod sa Diyos. Itong ika-4 na taon ng Living Word San Pedro. Kung tutuusin po, ika-5 taon na po ito ngayon. Huwag na natin pag-usapan yung bilang. Ang pag-usapan natin, magpapatuloy ba ang San Pedro Living Word Ministry? Amen. Magpapatuloy ba ang Living Word Ministry San Pedro? Amen. Kung magpapatuloy tayo, nais kong ang lahat ay hikayatin at sasabihin, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen for your word, Lord. Amen for your word, Lord. Ba't ang hina na? Kita mo, nagkabululan na pala. Okay. English tower. Living Word San Pedro. Can we give big yes for God? Big yes. Amen. Can we give big amen for His word? Amen. Can we say big no for the word? No for the word. Ba't ang hina na ulit mo? Bakit po hindi tayo nagbibiruan dito? Kailangan nating maging strong pag sinabi natin sa Lord, yes Lord, yes God, it is a yes. Amen. Hindi pwedeng no, hindi pwedeng yes. Isa lang, yes Lord, yes God, and amen to His word. Kasi pag sinabi natin, sumasang-ayon tayo sa salita ng Diyos, pinanghahawakan natin at naniniwala tayo sa lahat ng pinangako ng Diyos. At sinabi natin no, why? Because we will serve a one master, only Christ. Pakinggan ko nga ulit. Big yes for God. Yes, God. Big amen for His word. Amen for His word. Big no for the word. No for the word. Okay. Maaari bang ang lahat ay tumayo? Yes, Lord, maraming salamat sa inyong mensahe. Tunay, Panginoon, ang iyong mensahe ay patuloy, Panginoon, na dapat magampanan namin. Kaya maraming salamat, Lord, dahil sa iyong salita, natutunan namin magsabi ng yes, God. Lalo't higit, Panginoon, kaya naming sabihin, Amen, Lord. Amen, Lord, kasi alam namin na ang pangako mo mula noon hanggang ngayon ay hindi mo
bibitawan at aalisin sa amin. Na ang salita mo, Panginoon, ay kaya pa rin naming panghawakan, Lord. Na ikaw ay patuloy na nasa iyong luklukan, Panginoon. Kaya, Panginoon, 10 man ng aking mga kasamahan, ang Living Word San Pedro, dalangin namin that everyone of us will embrace your calling, that everyone of us will go and launch ourselves into service. Kaya, Panginoon, dalangin ko sa bawat isa na maibigay namin ang buong puso namin sa paglilingkod sa inyo. Maglilingkod po kami, hindi dahil sa trip lang namin, kundi maglilingkod kami dahil ikaw, Lord, ang naunang naglingkod. Kaya, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang maitaas. Ikaw, Panginoon, ang maparangalan. Ikaw, Panginoon, ang makita sa buhay namin. Kaya sa mga anak ng Diyos na narito, sa anak ng Diyos na tinatawag ng Diyos na hindi pa nakakapagdesisyon, Lord, ikaw, Panginoon, ang humipo ng kanilang mga puso. Ikaw, Panginoon, ang maghanda sa kanila. Lalo higit, Panginoon, paglabas namin dito sa lugar na ito, i-remind at i-echo mo sa kanilang puso't isipan na mayroon kang disenyo sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, ang salita mo ay patuloy, Panginoon, na dapat mamutawi sa bibig namin. Lalo, Panginoon, gawin mo kaming matibay dahil sa paglilingkod namin, hindi po madali. Gawin mo rin kaming matapang na hindi masisindak ng kaaway. Lalo higit, Panginoon, yung joy, yung kagalakan ay hindi mawala. Na kaya naming bumiti, Panginoon, sa kabila ng suliranin na mayroon kami sa aming daraanan. At maraming salamat, Panginoon, dahil sa iyong biyaya, umabot na kami ngayon ng 4 o 5 taon, Panginoon. Dalangin namin na hindi lang dito ang aming mararating at hindi lang ito ang aming maabot. Bagkos, we declare that in Jesus' name, Living Word San Pedro will extend the territory. We will extend the space. We will extend, Lord Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. For the benediction and awarding of certificates, may we call on Pastor Eve of Living Word Ministry, Santa Mesa. Tinatawag ko po na namin si Pastor Robert. Pastor, sa congregation po ninyo, pinagkatiwala ng Panginoon po sa inyo. Tinalakay niyo po yung paglilingkod. Service with truth. Anong totoo, Pastor? Ikaw, Pastor. Service with love, joy, and determination. Maraming obstacle, Pastor. Pero it is by the grace of God. 10 years from now, church? 10 years from now. Living Word Ministries Movement of Canada Incorporated with Securities Register number CN 2019-16375 or 351. Certificate of Ordination. This is to certify that Pastor Robert C. Ural have successfully met the qualification of a minister of the gospel as set forth by the Board of Elders in the ordaining council of this organization. By this action, the party thus ordains legally authorized as a minister of the gospel to be the spiritual leader of a congregation, to officiate of all sacraments, rites, and ordinances including the marriage ceremony, to pray for the sick and afflicted, and to perform other functions which common law
and Christian custom constitute the responsibilities of the minister of the gospel. In witness whereof, we, the members of the ordaining council, have affixed our signatures and seal of organization this 29th day of the year of the Lord 2022 at San Pedro, Laguna, Philippines. Ordaining Council, Reverend Eduardo Pinili, LWM Dasmariñas, Ordaining Council Chairman. Reverend Manny de los Reyes, LWM GMA, General Secretary. Pastor Dexter Capulong, LWM San Pedro, Member. Pastor Julito Garcia, LWM Cabuyao, Member. Reverend Ibaristo Feliciano, LWM Santa Mesa, President. And Reverend Andy Busa, LWM Canada, Lead Minister. Congratulations. God bless you. Praise God sa ating pong benediction at pagkatapos tayo po tayong lahat. Ang pag-ibig ng ating Diyos Amang nasa langit, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, at ang patuloy na paghahari sa atin ng Banal na Espiritu ay sumahating palagi, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. God bless you po. Palain po tayo ng Panginoon. Years. And may we request po yung mga nasa labas kung pwede po fill in po natin yung chairs dito sa loob. Lipat po tayo. Thank you so much po.
5 taon na magmula na magsimba si Jacob at maglingkod sa Panginoon. Ngayon na isa na siyang leader, ay makikilala niya ang magkapatid na si Mark at Riza. Samahan niyo akong tunghayan ang kanilang natatanging kwentong aantig sa ating mga puso. Uy, Mark, Raisa! Sa Sunday, huwag kayong mawala. Anniversary kasi namin yun eh. Ako, busy kami. Oo, kuya. Tama. Nasa ako ha. Bye, hindi na ako. Sa unang pag-attend ni Riza at Mark sa simbahan, tila ba namangha sila sa kanilang mga nakita. Matapos ang ilang buwan na patuloy na pag-attend sa mga gawain, nagdesisyon na ang magkapatid na pumasok sa ministry. O guys, kamusta? Enjoy naman ba kayo sa service natin ngayong araw? Oo naman, sa totoo nga lang gusto ko na sumakit. Ibig yan. O din po eh. Masarap pag-serve kay Lord eh. Tama yan, tuloy lang. Magmula noon ay nagpatuloy na ang magkapatid sa paglilingkod sa simbahan. Pagkatapos ng Sunday service ay umuwi na si Jacob. Doon ay nadatnan niya ang kanyang nanay na nag-aantay sa kanya. Ay, mano po. Ano naman galing? Kasi ba na may gawain lang po ako yun. Ano naman? Ano ba naman yan? Lahat ng oras mo ginugugol mo si Bala, papala mo dyan. Inom ka na naman. Alam mo, kung inom ako, mas sarapan ko kumuha ka ng gawain bahay. Opo. Ano na naman susugal? Hindi naman itong buhay na to. Oh, ay galing. Simbahan na naman, oh. Hoy, simbahan ka na naman. Ikaw, hindi puro kayo simbahan na. Tignan nyo nga. Walang makain, oh. Pero pag may makain na ako nito, ha. Sige, gaya kayo. Puro kayo simbahan, laki magawa sa buhay. Kuya, kaya ganun si Papa, no? Tagal natin nagsipag at ganyan pa rin sinasagot pa na lang natin para nagkaka. Sabay, sa pagsulong lang. Malay mo sagot sa atin ni Lord. Makita muli si Riza, Mark at Jacob sa Sunday service. Ngunit, hindi pa rin mawawala sa isip ni Mark ang problema nilang magkapatid sa bahay. O guys, kamusta? O Mark, huwag problema ba? Ano ba yan? Oo, kuya. Kaya dadaan kasi kami sa bahay. Yung tatay namin halos naaasit na sa business. Kapag natatalap na sa sugal, sinasaktan niya kami ni Raisa. Hindi ko na alam gagawin ko, kuya. Paano ko kaya hingkayat ang mga kapatid ko? Pareho pa kami pinagdadaanan. Gustuin ko man magkwento, pero leader nila ako. Hindi nila pwedeng makita na pinanghihinaan ako. Alam mo, naiintindihan kita. Gusto mo. Pero alam mo, kung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, isipin lang natin na nakakalang ng Lord ang buhay natin. Yung subok lang tayo, pananampalataya natin. Pero hindi ang rason. Diba? Hindi ang rason para tayo tumigil sa pananampalataya sa Kanya. Kaya tayo tumigang, sabi nyo sa John 16:30, diba? Tandaan nyo ba? Amen, diba? Pagkatapos ng Sunday service, ay muling nakasalubong ni Riza ang mga dati niyang kaibigan. Uy, kumusta? Kumusta kayo? Tagal di nakita. Oo nga, hindi ka na naman malusya. Palag-palag mo na kasi. Oo nga, busy-busy ka na ng church mo na yan. Dahil dyan, umawi ka sa amin. Saan tayo dali? Habang tuloy pa rin binabagabag ng kanyang problema, ay lumapit sa kaibigan niya sa simbahan. Oo naman, pre. Isang doon. Hindi problem. Ang dati kasi namin, mas lalong na-addict sa vision niya. Pag natalo pa siya sa sugal, sinasaktan niya kami na Raisa. Okay lang naman kung ako. Pero si Raisa babae, sinasaktan niya. Mahirap kaya, pre. Pero kapit na kaya si Lord, hindi natin coveran. Yan mo, kasama ko yung prayer. Ay, problema na lang eh. Nakakauwi sa bahay.
tay, laging lasing, lagi kami sinasaktan. Nakauwi na nga rin eh. Grabe naman yan. Ako yun, lumayas na ako. Alam mo kung baka magpapagod ka sa isip mo. May naganda ako sa'yo. Oo nga, love life na lang tayo. Nag-stress ka din sa mga church yan, sa bahay niyo. Ano ba yan? Baka manlalaki ng katapat niya. Ha? Mommy! Lumipas ang ilang buwan, ngunit wala pa ring pagbabago sa sitwasyon sa pamilya ni Mark at Raisa. Mas lalo din napalapit si Raisa sa mga dati niyang kaibigan at mas naging madalas siya sa mga inuman. Raisa, bilisan mo naman dyan. Malilate na naman ako sa practice, musician pa naman ako. Ito na nga ako, nagmamadali na nga eh. Tapos ano? Hindi ka na naman susunod. Ano ba nangyari sa'yo? Lagi ka na lang ganyan. 3 weeks na naman hindi umatin, nung tumakas ka pa. Ano ang sa'yo? Nay, papalam po ako, punta ko sa bahala. May time si Ray. Sige yung pera. Ngayon naman po akong pairing. Pasa po ba? Pero magtanong, sige yung pera. Nay, pasensya na. Wala pa ako siyang Saudi. Pasensya na po, wala po akong nagbibigay sa inyo. Pasa po ako. Ano ba yan, EJ? Lagi ka na lang walang pera. Di ba nagtatrabaho ka? Wala ka man lang pang-ibot? Palibasa ka, sila di ka na lang nasa church eh, no? Ha? Bakit may sinasahod ka ba dyan? Ano ba nakakala mo? Umasa sa laban tumog, balat ka ng buto mo. Nay. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang nangyari at ang nararamdaman niya sa kanyang ina. Hindi ko maintindihan. Paki-explain naman. Kaya ito na lang pala. Ito yung notes ko nung devotion ko ng sabi. Tignan mo naman kung tama. Busy ka sa school works? Pagkat napagdesisyonan ni Mark na maglakad-lakad muna upang makapagmuni-muni. Alam mo, tara. Samahan mo ako, manood tayo liga. Matapos, after natin yung tayo. At tuluyan hanggang sumamo si Mark sa kanyang mga kaibigan. Kasi pre, sama talaga ng loob ko. Lahat na lang tao sa paligid ko pinararamdam sa akin na mag-isa ako. Dati kasi namin panay vision, halos sila na. Lagi niya sinasabi bakit ba kami iniwan ni mama sa kanya. Kulang na lang pagtabuyan niya na kami ni Raisa. Tapos si Raisa nakakainis. Pag oras ng simba, hindi ko pa makakinaw. Galitan ko pa nakakamisin. Nawawalan na ako ng gana. Bakit ba ganun lang yung tao sa paligid? Alam mo, yung mga chinigas na yan, mga boss na yan, sos, walang wala, ito po. Ito, dito to happiness. Anak, ito, saan tayo din? Sa pag-uwi ni Mark, palaisipan pa rin sa kanya ang mga sinabi ng kaibigan. Ngunit, malayo pa lamang siya, ay naririnig niya na ang sigawan ng kanyang tatay at kapatid. Lagi na lang ba? Raisa! Gabi-gabi na wala na lang makain, no? Saan ka galing? Ha? Kita ka na naman? Wala namang ginagawa dito. Aray ko! Tatanong ka? Ha? Tatanong ka? Tatanong ka ba? Puro kayo simbahan na wala kayong ginagawa sa bahay. Tay, tama na po! Isa ka pa! Ha? Kaya puro kayo simbahan dalawa, wala kayong ginagawa sa bahay. Kapag walang kwenta nyo, ha? Hoy! Simula nang iniwan kayo sa alang nanay ninyo, ha? Sa kandaletsyo-letsyo ng buhay ko. Puro kayo simbahan na napapalayan dyan. Gabing-gabi na, ha? Wala akong pamakain dito. Dito nyo nga! Pag wala kayong kwenta. Wala! Kwenta! Wala mo pa dito. Hoy! Alam lang kita, ha? Kung sabihin ng walang kwenta, kung di dahil sa akin, wala ka dyan. Talaga, tay! Ginawa! Kaya kayo pakasakit sa amin! Simula
Mula yung iniwan kami ni Mama sa'yo, pinabayaan mo na kami. Kaming mga anak mo dito sa bahay, parang hangin lang. Kaya huwag mo kami sistilin ko sa ibang tao namin namin pagmamahal na dapat ikaw nagbibigay. At ikaw, akala ko ba magkakampi tayo dito? Pero ano, mas pinili pa sumama sa ibang tao? Nasa isang bahay na nga tayo, pero may kanya-kanya naman kayo. Anong klase pamilya to? Walang pakialaman at pagmamahal sa isa't isa. Kuya, akala ko ba mahal tayo ng Diyos? Bakit kasi yung pamilya natin? Bakit silang grabe yung pamilya natin, Kuya? Wala sa sariling sumugod si Mark para kumprontahin si Jacob. Ngunit, lalo siyang nasaktan sa kanyang mga nakita. Inay, hindi naman kahapon sa ganito yung iniwan ni Papa na pera sa akin. Yung pinasugalan ng inom. Tapos ano, pag wala ka ng pera sa akin, makakanabi lahat. Grabe ka naman. Sabi mo? Ha? Anong pera ng tatay mo? Hoy, hindi ako nakapaghirap naman. Ano ang trabaho ginagawa ko para lang magbuhay ka? Wala ka dito ngayon, ha? Kung hindi dahil sa akin, wala ka dito. Ewan mo kung pinagpamalaki ng mga sabi mo ngayon. Ay, hindi ako nagmamalaki sa'yo. Ulit sa lahat, sinasabi ko lang yung totoo. Ulit nakikita ko sa'yo. Panay ka pag-iinom, panay ka bisyo mo. Pagka wala ka ng pera, wala ka sinisisi mo. Pati pag sisimba ko, sinisilip mo. Pero lang ginawa ko tama sa'yo ah. Lahat na nang ginagawa ko, mali. Hindi ka na nga naging magulang para sa akin eh. Wala ka kwentang magulang. Ayan, tinuturo sa'yo ng simbahan na pinaturan mo? Hindi, sobra ka lang, Nay. Ayan, tumagot sa nanay mo? Ha? Ha? Sabi mo mahal ako ng Diyos. Sabi mo pakatatag lang ako. Sabi mo lahat ng hilingin ko ibibigay niya. Pero nasaan? Ngayong nawawasak yung pamilya ko. Nawawasak ako. Nasaan? Ilang araw ang lumipas matapos ang naging konfrontasyon ng magkakaibigan. Isang gabi, habang sila ay nahihimbing sa pagtulog, ay mayroong bumisita sa kanila. Bakit ka nalulumbay? Di ba, pangako ko sa'yo, na ikaw ay akin at hindi kita papabayaan. Sa magkakaibigan, muli silang nagkita-kita sa unang lugar kung saan nila nakita ang tunay na nagmamahal sa kanila. Sa panahong ito, kanilang napagtanto na walang ibang hihigit pa sa pagmamahal kundi ang pagmamahal lamang ng Panginoon. May mga panahon na paulit-ulit tayong nadadapa. Pakiramdam natin na tila ba tinatalikuran na tayo ng mundo. Hindi magulang ko. Hinanap na natin sa kung kani-kanino at kung saan-saan. Ang pagmamahal na akala natin ay mapupuno sa ating puso. Sa mga kaibigan, sa pamilya, sa pangarap. Ngunit tayo na nanatiling bigo. Patuloy pa rin nalulunod sa agos ng pambuhay. Kahit paminsay, alam na natin kung kanino lalapit. Madalas pa rin natin sinusunod ang sarili nating kaparaanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-alis at pagtakbo, ang tunay na nagmahal at nagmamahal sa atin ay lumalaban at hindi nang iwan. Siyang unang umibig at unang umakap ang tayo nasasaktan at nabibigo. Kay layo na ng nilakbay ko dito sa mundo. Ngunit tila ba hindi ko na makita ang dulo. Ngunit sa aking pag-iisa, naalala ko ang Ama at sa akin ay kanyang pinaalala.
at kalayaan kung mahahanap ko sa Kanya. Kaya't ako hindi na muling babalik sa aking nakaraan, kundi patuloy na magpapakalalim sa Kanyang presensya. Lord, dinadalangin po namin, Panginoon, ng buong lakas, Panginoon. Itong pagkain po na ibinigay mo at hinanda mo po sa amin, Panginoon, na magbibigay sa amin ng kalakasan, Lord. Lord, maraming salamat po. Ibalik niyo po sa amin ito ng lilig at umangapaw, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name and mighty name of Jesus. Amen. God bless, mabuhay po. Thank you.